Ang dalawa sa naging controversial love team sa mundo ng show business sa Pilipinas. Pero hindi mo maitatanggi ang kanilang galing bilang mga artista ngayon. Ngayon ay unti-unti silang nakikilala at patuloy nagbibigay saya sa kanilang mga tagahanga. Ngunit ano na ang kanilang mga naipundar bilang mga artista? Siya si Anthony Michael Jennings, ipinanganak noon November 1, 2000. Lumaki siya sa barangay Mambagsay, Kawayan, Negros Occidental kasama ang kanyang lola. Ang kanyang ama ay British, at ang kanyang ina ay isang Pilipina. Sa isang artikulo, inilarawan niya ang kanyang mga taon sa pagkabata bilang patuloy na paglipat mula sa isang bahay patungo sa isa pa dahil sa mga problema sa pananalapi. Sinabi rin niya na natapos lamang niya ang pangalawang baitang at hindi siya natuto kung paano magbasa at magsulat ng maaga. Kapag nag-audition siya para sa isang papel sa isang palabas, alam lamang niya kung paano basahin ngunit hindi pa alam kung paano sumulat. Kalaunan ay natuto din magbasa at magsulat. Nadiskubre siya ng Star Magic sa pamamagitan ng kanyang mga commercial at una nang ipinakilala bilang bahagi ng Star Magic Circle 2019. Unang napanood si Anthony bilang kapatid ni Alden Richards sa blockbuster film na Hello, Love, Goodbye. Nasundan ito ng isa pang pelikula ang Unbreakable. First teleserye niya naman sa ABS-CBN ang Make With You na pinagbibidahan nina Liza Soberano at Enrique Hill. Ang kanyang pinakamalaking break ay dumating noong 2023 nang gampanan niya ang kagiliw-giliw na karakter ni Snoop Manansala, ang pinakamahusay na body ng papel ni Bingo, Donnie Pangilinan, sa hit series na Can't Buy Me Love. Madalas mapagkamalang Inglesero at suplado si Anthony dahil sa kanyang itsura. Pero nilinaw niya na hindi raw siya suplado at hindi rin totoong Inglesero. Ang kanyang karera sa pag-arte ay maaaring nagsimula lamang ng higit sa 5 taon na ang nakalilipas, subalit ito ay tila sapat na para kay Anthony na ipakita ang kanyang mga potensyal bilang isang artista at patunayan na maaari siyang maging susunod na malaking artist sa showbiz. Lumaking mahirap si Anthony, at lumaki siya sa probinsya. Ang mga problema sa pera at patuloy na relocations ay nakakaapekto sa bawat aspeto ng pang-araw-araw na buhay ng pamilya niya, kaya't natapos lamang ni Anthony ang grade 2 at hindi alam kung paano magbasa at magsulat paglaki. Pero hindi naman daw sila broken family. Pero that time kasi nahirapan daw sila financially. Kaya palipat-lipat sila ng bahay, at lugar, pati yung school niya, na-stop palagi. Natuto siyang magbasa at sumulat sa kanyang sarili at sa tulong ng kanyang ina, at kalaunan ay gumawa siya ng mga homeschooling nang magsimula siyang kumita sa showbiz. Sa pamamagitan nito, nakatulong siya na suportahan ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya at pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Siya ay naging nag-iisang breadwinner ng kanilang pamilya pagkatapos ng biglaang pagkamatay ng kanyang ama noong 2022. Sa kabila nito, sinabi ni Anthony na kontento na siya na napapaaral niya ang kanyang mga kapatid sa paaralan. Iba daw yung inaral niya sa buhay. Mas nag-focus siya sa diskarte, yun yung kinapitan niya. Magandang bagay na hindi sumuko si Anthony, para sa kanyang pagsisikap. Dahil bago pa lang sa showbiz, ay wala pang naibahaging bagong bahay ang aktor, pero malay natin na unti-unti niyang pinapaayos ang bahay ng kanyang pamilya. Baka mayroon din itong ordinaryong sasakyan na kanyang ginagamit sa trabaho. Lalo na't sobrang sikat na ito ngayon. Wala din itong negosyo sa ngayon. Walang nakakaalam sa saktong net worth nito, ngunit ayon sa ibang website ang kanyang net worth ay $2 million, o 116 million pesos. Ang kanyang mga endorsement, mga serye at pelikula na nagagawa ay lalong nagpalaki at nakakadagdag sa kanyang lumalagong net worth, lalo na ngayon na tuloy-tuloy ang kanyang pagsikat. Patuloy pa din nangangarap ang aktor para sa sarili at sa kanyang pamilya. At patuloy itong gumagaling sa bawat serye at pelikula na kanyang ginagawa. Siya si Mary Estela Cañedo Racal, na mas kilala bilang Maris Racal.
Ipinanganak noon September 22, 1997 sa Tagum, Davao del Norte. Lumaki siya sa Tagum at nagtapos ng high school mula sa St. Mary's College sa Tagum City. Nag-aral si Maris sa Medical Technology at Trinity University of Asia, ngunit kailangan niyang tumigil dahil sa kanyang abalang schedule. Si Maris ay gumawa ng isang pangalan sa labas ng kanyang acting at singing careers. Siya ay nakilala para sa kanyang natitirang pagganap bilang isang housemate sa panahon ng Pinoy Big Brother noong 2014. Simula noon, nagtampok siya sa maraming mga pelikula at palabas sa telebisyon. Ang paglalakbay ni Mari sa katanyagan ay nagsimula nang pumasok siya sa Pinoy Big Brother, sa edad na 16 na taon, ay nanalong second placer. Nang matapos ang Pinoy Big Brother, nakasama si Maris sa Star Magic bilang isang artista at pinangalagaan ang kanyang mga talento sa pag-arte. Noong February 2016, naging bahagi siya ng isang pangkat na girl dance na tinawag na Girl Trends. Ang pagnanasa ni Maris sa pag-awit at pag-arte ay ipinakita ng maaga sa kanyang buhay. Sa murang edad, itinuro ng sikat na mang-aawit ang kanyang sarili kung paano kumanta at maglaro ng gitara sa pamamagitan ng streaming mga video sa online. Nalaman din niya kung paano maglaro ng piano, ukulele, at beatbox. Sa buong kanyang stint bilang isang aktres at isang mang-aawit, itinampok ni Maris sa maraming mga drama sa telebisyon at pelikula at gumawa ng maraming mga kanta. Bilang karagdagan, ang kanyang karera ay ginawa sa kanya hindi lamang sumikat ngunit para yumaman din. Noong 2020, ay ipinakita ni Maris ang kanyang bagong ipinaayos na bahay. Para kay Maris, inilaan niya ang kanyang tahanan ng isang salamin ng kanyang perky personality at artistic eye. Ang paligid ng loob ng bahay ay mga neutrals at pinili ang puti upang lumikha ng isang maangin na pakiramdam sa paligid ng bahay, pati na rin ang itim upang lumikha ng malinaw na mga hangganan sa buong kanyang open living space. Mayroon din sariling ordinaryong sasakyan si Maris na kanyang ginagamit sa kanyang mga taping. Bukod sa kanyang karera sa entertainment, si Maris ay pumasok din sa entrepreneurship at naglunsad ng isang kilalang tindahan ng kape sa isang tanyag na beach sa San Juan, La Union, na tinawag na Stream of Consciousness Coffee. Matatagpuan ito sa Port San Juan, isang marketplace na pag-aari ng ex-boyfriend niyang si Rico Blanco. Ito ang kauna-unahang business venture ni Maris na nilunsad niya noong 2023. Co-owner si Maris, at kasama niya sa negosyo ang mga kaibigan ni Rico. Bukod sa coffee shop, may iba pang investment si Maris. Ang kanyang net worth ay tinatayang nasa $5 million, o 290 million pesos. Pinagsama niya ang kayamanan na ito mula sa mga kita sa kanyang trabaho sa television, pelikula, music, endorsements, investment, at business ventures. Ang kanyang net worth ay makabuluhang lumalaki sa mga nakaraang taon at malamang na patuloy na tumataas lalo na ngayon na mas lalo siyang nakikilala. Si Maris Racal ay naging isa sa mga pinakasikat na batang artista sa Pilipinas. Ang kanyang pag-awit at pag-arte ng mga talento ay nakakuha ng kanyang katanyagan pati na rin ang isang malaking halaga ng kayamanan. Siya ay walang alinlangan na isang magaling na artista at itinuturing na naidolo ng maraming mga bata at paparating na mga mang-aawit at aktres. Ang dalawa ay parehong mayaman, ang kanilang galing sa pag-arte ang kanilang puhunan upang makuha nila ang kanilang pinapangarap sa buhay. At sa bawat araw ay patuloy silang gumagaling. Ang video na ito ay for entertainment at hindi kinukumpara ang kanilang yaman kundi inaalam lang natin ang bunga ng kanilang pagsusumikap bilang mga artista. Kung mayroong mali o kulang sa mga nabanggit ay pwede nyo linawin sa comment section. Salamat.